Sa paanan ng bundok ng Zambales, kung saan ang ulap ay tila laging nakatambay sa ibabaw ng mga puno, doon isinilang si Dayang sa isang maliit at liblib na komunidad ng mga Aita. Maaga pa lang sa kanyang pagkabata, natutunan na niya ang kahulugan ng katahimikan at ang bigat ng pananahimik. Dahil kahit wala naman silang ginagawang masama, tila ba hinuhusgahan na sila ng mundong hindi sila kilala. Lumalaki si Dayang sa isang bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa, tanaw ang ilog at bundok, at ang paligid ay palaging may himig ng kuliglig at huni ng ibon. Dayang, mag-igip ka na ng tubig at pakipitas na rin ng kamoteng kahoy doon sa likod. Tawag ni Aling Bining, ang kanyang inang payat at mahinahon, habang nagpapalipas ng init sa lilim ng sagingan. Tumango lang ang bata, bitbit ang plastik na timba at isang lumang bayong. Sa edad na 7, matalim na ang kanyang mata pagdating sa mga ugat ng halaman, mga daang may langgam at tunog ng mga hayop. Isang kakayahang bunga ng pakikiisa sa kalikasan. Hindi siya tulad ng ibang bata na masaya sa laruan. Mas interesado siya sa mga numero. Kapag nagtatakal ng bigas ang kanyang ina, binibilang niya ang bawat takal sa sarili niyang isip. Kapag may palitan sa palengke tuwing Sabado, palihim siyang nag-oobserba sa transaksyon. Kung 5 kamote ang katumbas ng 2 isda, ibig sabihin mas mahal ang isda. Di ba, Nay? Minsan niyang tanong. Napangiti ang ina. Oo anak, marunong ka na. Matuto kang magbilang. Yan ang susi para hindi ka maloko ng mundo. Hindi siya marunong magsalita ng Tagalog ng maayos noon, kaya tuwing may dumadaping na tagabayan o banyaga, siya'y natutulala at tahimik. Ngunit nang dumating si Ginoong Cesar, isang gurong voluntaryong mula sa Maynila, nagbago ang lahat. Isang hapon, habang ang mga batay naglalaro ng habulan, tinipon ni Ginoong Cesar ang mga ito at sinabing, "Simula ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magbasa, magsulat, at magbilang." Walang pumansin sa kanya, maliban kay Dayang, na bagamat mahiyain ay lumapit ng dahan-dahan. Unang araw ng klase sa ilalim ng malaking punong balete, dala ni Dayang ang isang lapis na may kalahating haba at papel na may sulok na napunit. Habang isa-isang tinatawag ni Ginoong Cesar ang mga bata para sa pagsusulat ng alpabeto, hindi maitago ang kaba ni Dayang. Pero nang siya'y tinawag at maipakita ang kanyang pagsusulat ng E hanggang I, napansin ng guro ang galing niya. "Dayang, saan mo yan natutunan?" tanong ni Ginoong Cesar, bahagyang nakangiti. "Sa mga natasulat po sa mga kahon at plastik na padala ni nanay galing palengke. Binabasa ko po yun, kahit hindi ko naiintindihan dati," sagot niya sabay yuko. "Napakatalino mong bata. Huwag mong ikahiya kung sino ka." Sa sumunod na mga buwan, si Dayang na ang pinakamabilis matuto sa lahat ng estudyante. Marami pa rin ang ayaw makipaglaro sa kanya, lalo na't pinipilit niyang magsalita ng Tagalog. Tinatawag siyang ambisyosa ng ilan sa mga katribo, pero hindi siya natinag. Araw-araw, kahit umuulan o tirik ang araw, umaakyat pa rin siya sa paaralang gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi galing sa klase, sinalubong siya ng ina at binigyan ng nilagang saging. "Dayang, narinig ko kay Cesar magaling ka raw sa math." "Nay, gusto ko pong maging teller sa bangko balang araw. Para ako naman po ang nagbibilang ng pera," sagot niya. Napatawa si Aling Bining. "Pero dapat higit pa roon ang pangarap mo. Gawin mong mataas. Tuwing gabi, habang ang buong komunidad ay tahimik na, may mumunting ilaw mula sa maliit nilang lampara sa sulok ng kubo. Nakaupo si Dayang sa banig, nagsusulat ng mga numero sa isang sirang notebook na bigay ng isang misyonaryo. Ginagamit niya ang uling bilang pansulat kapag nauubusan ng tinta. Habang patuloy ang araw-araw na simpleng pamumuhay nila, unti-unting naipon sa puso ni Dayang ang kakaibang tanong. Bakit ganito ang trato sa amin kapag bumababa kami sa bayan? Bakit parang hindi kami tao sa mata ng iba? Hindi pa niya alam ang sagot noon, pero nararamdaman niya na balang araw, siya ang magdadala ng sagot.
Isang taon ang lumipas at halos magsara na ang volunteer school dahil kulang sa pondo. Subalit dahil sa mga natatanging estudyanteng gaya ni Dayang, napagdesisyonan ni Ginoong Cesar na magsumite ng application para sa isang NGO-based scholarship program para sa mga batang katutubo. Isinama niya si Dayang sa listahan. Laking gulat ng lahat nang isang araw ay dumating ang sulat mula sa isang foundation sa Maynila. Tinanggap si Dayang bilang isang iskolar. Dayang, may sulat ka galing Maynila, sigaw ng batang kapatid niyang si Miko habang palakad-lakad sa bukirin. Binasa ni Aling Bining ang liham. Luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Totoo ba to? Anak, pasok ka raw sa scholarship. Pupunta ka na raw ng Maynila. Tahimik lang si Dayang. Hindi siya makapaniwala. Ang bundok na kinamulatan niya, tila ba lalampas na siya roon. Isang linggo bago ang kanyang pag-alis, tinipon ng mga matatanda ng komunidad si Dayang. Alam naming hindi madali ang pupuntahan mo. Ibang mundo yon. Pero wag mong ikahiya ang kulay mo. Wag mong kalimutan ang ugat mo. Wika ng matandang si Lolo Mino, ang pinakamatanda sa kanila. Tumango si Dayang habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Walang masyadong salitang nasambit, pero batid sa kanyang mga mata na hindi siya aalis para sa sarili lang, kundi para sa lahat ng batang gaya niya na pinanganak sa paanan ng bundok, ngunit nangangarap abutin ang langit. Bumaba si Dayang ng Maynila, sakay ng isang lumang bus na umaakyat pa lamang ay halos mga lahati na ang hangin sa kanyang dibdib. Nasa bag niya ang ilang piraso ng damit, isang maliit na notebook, at ang sulat ng foundation na nagpapatunay sa kanyang scholarship. Nakasuot siya ng lumang palda at puting blusang may burdang tinahi ng kanyang ina. Walang makakatingin sa kanya at iisiping siya ang magiging pinakamatalinong estudyante sa isang prestihiyosong paaralang pinapatakbo ng isang sikat na private foundation sa lungsod. Pagbaba pa lang ng terminal, ramdam na agad ni Dayang ang pagkakaiba. Mga taong nagmamadali, ilaw na sumisilaw at usok na bumabalot sa paligid. Lahat ng ito'y bago sa kanya. Sa mismong harap ng terminal, tumigil siya upang ayusin ang bag. "Lumugar ka naman, Day! Akala mo kung sino?" Sigaw ng isang tindera ng balot habang siya'y bahagyang nabangga. Hindi siya nakasagot. Yumuko na lang siya at tahimik na naglakad. Nag-check-in siya sa pinutulungang transient house ng foundation. Doon niya unang nakilala ang isa pa niyang roommate, si Mia, isang batang galing sa Cebu na may scholarship din. Si Mia ay mestisa, palangiti at madaldal. "Ikaw pala si Dayang, no? Ang ganda ng pangalan mo. Ayita ka pala? Parang di bagay sa Manila ang itsura mo." Nakangiting sambit nito. Hindi siya sigurado kung iyon ay insulto o simpleng obserbasyon. Ngumiti lang siya ng tipid at itinuloy ang pag-aayos ng gamit. Sa unang araw ng klase, nagsuot siya ng simpleng polo at maong pants. Sa hallway ng paaralan, agad siyang naging tampulan ng bulungan. "Sino yon? Ba't parang amoy uling? Baka galing bundok? Baka katulong?" Ipinikit na lamang niya ang mga mata. Sa isip niya, "Hindi ako nandito para magmukhang maganda sa paningin ninyo. Nandito ako para matuto." Ngunit kahit ilang beses ulit-ulitin sa sarili, hindi pa rin niya mapigilan ang pangingilid ng luha habang nakaupo sa pinakalikod ng silid-aralan. Isang insidenteng hindi niya makakalimutan ay nang pilit siyang pinaalis sa isang upuan sa library. "Sorry, reserved na yan," sambit ng isang estudyanteng lalaki. Pero wala namang ibang gamit sa mesa at bakante ang upuan. "Pwede po bang dito na lang ako? Wala na pong ibang bakante," sagot niya. "Di mo ba naririnig? Reserved. At saka baka masanay kami sa amoy ng bundok mo," sarkastikong sagot ng isa pang babae. Napayuko siya at nilisan ng lugar, ngunit hinding-hindi niya iyon malilimutan. Pagsapit ng gabi, umiiyak siya habang nakatalukbong sa kumot. Naroon pa rin ang sulat ng kanyang ina sa ilalim ng unan. "Kahit saan ka mapunta, anak, isipin mong may dahilan kung bakit ka nilikha ng ganito. Hindi ka mababa, hindi ka mahina, at hindi ka dapat mahiya." Liham na iyon ang naging panangga niya gabi-gabi.
Doon siya kumukuha ng lakas. Sa kabila ng lahat ng masasakit na salita, sa bawat quiz at pagsusulit ay siya ang pinakamataas. Pinili niyang hindi sumagot sa mga mapangmaliit na kaklase, kundi ipakita ang galing sa mga numero at analysis. Lahat ng mathematical problem ay tila kalaro niya. Tuwing nagtuturo ang professor ng calculus o statistics, halos siya lang ang laging nakakasagot ng tama. Isang araw, nilapitan siya ng math teacher na si Ms. Mylene, isang masungit sa lahat maliban sa mga matatalino. Ikaw si Dayang, di ba? Pumunta ka sa faculty room mamaya. Gusto kitang i-recommend sa inter-school quiz bee. Masyado kang tahimik pero nakakagulat ang utak mo. Hindi na siya nakapagsalita sa tuwa. Iyon ang kauna-unahang papuri na kanyang natanggap mula sa isang tao sa Maynila. Sa sumunod na mga linggo, pinagtuunan niya ng pansin ang preparasyon. Sa mga gabing ang ibang estudyante ay nasa mall o nanonood ng sine, siya'y nasa library, kinakaibigan ang mga aklat. Unti-unti, napapansin siya ng ibang guro. Ngunit kahit pa naroon ang ilang pirasong pagkilala, nanatiling malamig ang trato sa kanya ng karamihan. Sa mga group project, palagi siyang iniiwan. Hayaan mo na si Dayang, masyado siyang intense. Tsaka, iba naman kasi siya. Bulong ng isang kaklase habang pasimpleng tinitingnan ang balat ni Dayang na mas maitim kaysa karamihan. Ngunit dumating ang araw ng quiz bee. Hawak ang papel, kalmado siyang tumugon sa bawat tanong. Sa dulo, siya ang itinanghal na champion sa buong National Math Olympiad. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumigaw o umiyak. Nang tawagin ang kanyang pangalan, wala siyang masyadong narinig na palakpakan mula sa mga kapwa estudyante. Pero may isang guro na lumapit at mahigpit siyang niyakap. "Galing mo, Dayang. Proud ako sa'yo," bulong ni Miss Mylene. Pagbalik niya sa eskwelahan, may iilang nagsimulang bumati sa kanya. Ngunit mas ramdam pa rin niya ang lamig kaysa sa tunay na pagtanggap. Minsan, habang nakaupo siya sa kantin, may lalaking lumapit at pabirong nagsabi, "Uy Dayang, patutor naman o, lodi ka eh." Mumiti siya ngunit sa loob niya, alam niyang hindi pa rin ito tunay na pagtanggap. Dahil para sa karamihan, siya ay kakaiba. Siya ang batang ata na aksidenteng nandoon. Ang tingin ng iba sa kanya ay parang exception, hindi bahagi ng kabuuan. Kinagabihan, muling nagbukas si Dayang ng sulat mula sa kanyang ina. "Kumusta ka na anak? Balita ko nanalo ka raw. Huwag mong hayaan ang tagumpay ay maging dahilan para makalimutan mo kung sino ka." Napangiti siya at tiningnan ang kanyang mga kamay. Hindi maputi, hindi makinis. Ngunit doon sa mga kamay na iyon, naroon ang lakas na hindi kailanman mabubura ng panghahamak. Habang nakatayo siya sa bubong ng transient house, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang kwintas na gawa sa kahoy na ibinigay ng kanyang lolo. Tahimik niyang sinabi sa sarili, "Magiging iba ang kwento ko. Hindi ko lang sisirain ang stereotype nila. Babaguhin ko ang buong sistema." Matapos ang ilang taon sa scholarship program ng foundation, unti-unti nang nauubos ang mga taong tumatawa kay Dayang. Ang mga dating mapanlait, ngayon ay tahimik na lamang kapag lumalabas ang resulta ng pagsusulit, kung saan palagi siyang nasa taas. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa akademya, hindi pa rin niya nararamdaman ang tunay na pagtanggap. Kahit sa mga simpleng bagay, pag-upo sa tabi sa kafeterya, pag-anyaya sa mga gawain sa labas ng eskwela, ay tila ba palagi siyang naiiba. Laging may distansya ang mundo sa kanya. Isang umaga, habang nasa library siya at nagbabasa ng financial articles sa lumang computer ng paaralan, may lumapit na lalaking guro na hindi niya pa gaanong kilala. "Ikaw si Dayang Rivas?" tanong ng lalaki habang may hawak na kape. "Ako si Sir Anton, professor sa economics. Napanood kita sa Math Olympiad. Impressive ang performance mo." Tumango siya at bahagyang ngumiti. "Gusto mo bang subukan sumali sa isang international kompetisyon? Meron kaming partner school sa Singapore na naghahanap ng mga potential scholars. Sa tingin ko, bagay ka roon." Nang marinig niya ang salitang Singapore, tila bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Sa namang panibagong mundo ang kailangang harapin. Pag-uwi niya ng dorm, agad siyang nagsulat ng sulat sa kanyang ina.
Nay, may pagkakataon po ako na makapag-aral sa ibang bansa. Hindi ko po alam kung kakayanin ko, pero parang may boses sa loob ko na nagsasabing kaya ko ito. Hindi lumipas ang 1 linggo at natanggap na niya ang opisyal na paanyaya ng isang elite university sa Singapore. May alok na full academic scholarship, tuition, tirahan at allowance. Nag-impake siya ng mga gamit habang nanginginig ang mga kamay. Muli niyang binasa ang huling sulat ng anyang ina. Kung darating ang panahon na kailangan mong lumipad, huwag kang matakot. Ikaw ang ibong hindi lang nilikhang lumipad, kundi paliparin ang iba. Sa paglapag niya sa Singapore, umungad agad sa kanya ang kaayusan ng lungsod, malilinis na kalsada, mababangong palengke at mas pinong mga tingin mula sa mga tao. Hindi gaya ng dati, pero naroroon pa rin ang pakiramdam ng pagiging outsider. Sa unang linggo pa lamang ng klase, agad niyang napansin na halos wala siyang kapareha sa kulay o anyo. Karamihan sa mga kaklase niya ay Chinese, Malay o Indian descent at lahat ay nagmumukhang may pinanggalingang yaman. Isang araw sa klase ng finance theory, habang inilalapat niya ang mga konsepto ng volatility sa mga real-world scenarios, napansin siya ng isang matandang propesor. Miss Dayang, mukhang napapadali mo ang mga ekwasyon. Galing ka raw sa Pilipinas? Tanong nito sa harap ng buong klase. Tumango siya. Yes, Professor. Good. I want you to present your analysis next week about emerging markets in Southeast Asia, with special focus on tribal economies. Bagamat may kaba, natuwa si Dayang. Ibinuhos niya ang lahat ng kaalaman sa kanyang ulat. Ginamit niya ang sarili niyang karanasan sa komunidad bilang basehan. Paanong kahit walang formal na bangko, may sistemang panlipunan at ekonomiko ang mga katutubo. Nang araw ng presentasyon, tumahimik ang buong klase habang nagsasalita siya. Iba ang dating ng kanyang pananalita. May lalim, may puso, at higit sa lahat, may koneksyon sa realidad na hindi nababasa sa libro. Nang matapos siya, nagsalita ang propesor. This, ladies and gentlemen, is what education should do. Connect theory to life. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang taklasing Singaporean na sa social media ay nagpost ng "Tribal girl schooling us all. Haha, is it the new diversity gimmick?" Hindi man pinangalanan, alam niyang para sa kanya yon. Sa gabing iyon, napaiyak siya muli, hindi sa sakit kundi sa matagal ng tanong na paulit-ulit. Hanggang kailan ko ba kailangang patunayan na karapat-dapat akong narito? Sa kabila nito, hindi siya tumigil. Kumuha siya ng internship sa isang asset management firm habang nag-aaral. Bilang isang unpaid intern, palagi siyang nakangiti at palaging maada. Inilalapat niya ang mga natutunan sa klase, hindi lang para sa trabaho kundi upang makahanap ng paraan kung paano makakatulong sa mga tulad niyang galing sa ilalim. May isang Filipino senior analyst doon na lumapit sa kanya isang hapon. Ikaw si Dayang, di ba? Galing ka pa raw Zambales. Grabe, ang layong narating mo. Salamat po sir, pero malayo pa rin po sa gusto kong marating, sagot niya. Halika, tuturuan kita maglaro ng market. Small scale muna. Baka gusto mong subukan mag-invest. Nagsimula siya sa kaunting halaga, isang bahagi ng kanyang allowance. Pinag-aralan niya ang galaw ng mga stocks, binantayan ang mga patterns. Ang unang investment niya ay sa isang agri-tech startup. Inabot ng 6 na buwan bago ito umangat, pero nang mangyari iyon, halos doble ang kinita niya. Hindi kalakihan, pero sapat na upang maipon ang kaunting savings na noon lang niya natikman. Sa una niyang kita, agad siyang bumili ng murang smartphone para matawagan ng madalas ang kanyang ina. Nay, kaya na po kitang tawagan kahit saan? Tawa niya sa kabilang linya. Salamat anak, akala ko ang layo-layo mo na. Pero sa totoo lang, parang araw-araw kang kasama namin dito. Habang patuloy siyang nag-aaral at nagtatrabaho, naging mas malinaw sa kanya ang layunin, hindi lang para umangat sa buhay, kundi para ibaba ang kaalaman at oportunidad sa mga kabataang gaya niya. Nagsimula siyang magsulat ng mga simpleng gabay ukol sa pagtitipid, pagbubukas ng savings account at pag-budget. Isinusulat sa Tagalog, minsan pa nga'y may AETA translation. Ipinapadala niya ito sa foundation sa Pilipinas
upang maipamahagi sa mga komunidad. Sa loob ng 3 taon niya sa Singapore, si Dayang ay hindi lamang naging top graduate ng kanyang batch, kundi kinilala rin sa isang International Student Leadership Conference dahil sa kanyang proposal na Inclusive Finance for the Forgotten Tribes. Sa kanyang graduation speech, sinabi niya, ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung anong taas ang iyong naabot, kundi kung paano mo hinila pataas ang mga naiwan sa baba. Habang palapit na ang huling taon niya sa universidad, nakatanggap siya ng alok mula sa isang kilalang investment company sa Maynila. Ngunit sa halip na agad tanggapin, simulat muna siya ng isa pang liham sa kanyang ina. Nay, uuwi po ako para magpakasasa sa tagumpay, kundi para itayo ang tulay pabalik sa bundok. Dahil sa dulo ng lahat, gusto ko pa ring makita kayong ngumingiti. Hindi dahil sa awa ng iba, kundi dahil sa sariling lakas nating itinayo. Ang pagbabalik ni Dayang sa Maynila ay tila pagbabalik sa isang panaginip na minsan na niyang iniyakan. Ngunit ngayon, hindi na siya ang batang ayeta na nilalayuan sa hallway. Suot ang kanyang simpleng blusa at itim na slacks. Dala niya ang isang backpack na puno ng mga ideya at dokumento. Mga plano para sa hinaharap na mas malawak pa sa mga bundok ng Zambales. Huminto siya sandali sa tapat ng UP Diliman kung saan may ginaganap na forum para sa mga kabataang negosyante sa Timog Silangang Asya. Inanyayahan siya bilang guest speaker ng isang dati niyang profesor sa Singapore na napabilib sa kanyang thesis. Habang naghihintay sa likod ng entablado, nilapitan siya ng isang matandang banyaga na may mahabang balbas, naka-blue suit at may dalang baston. You must be Dayang Rivas, wika nito sa kalmadong Ingles. I'm Richard Moller, head of ASEAN Financial Equity Group. I've heard a lot about your community work and your thesis on tribal economies. Bahagyang nagulat si Dayang. Hindi niya inasahan na ang mismong founder ng isang multinational investment firm ay naroon sa forum. Thank you, sir. It's an honor, sagot niya habang pinipilit panatilihin ang kanyang composure. I watched your presentation last year via livestream, dugtong ni Mr. Mola. Your insights were raw, but grounded in truth. That's very rare in finance these days. Tell me, Dayang, what are your plans now that you're back in the Philippines? Nag-isip siya, sandali bago sumagot. I want to build a small firm focused on training indigenous communities in handling money. Simple budgeting, saving, and eventually investment. Not for profit, but for progress. Napangiti ang matanda. That's ambitious. But I like ambitious women who work from the ground. Sabay abot nito ng kanyang calling card. If you're serious, I'll give you a starting grant. Enough to start something small, but real. Hindi makapaniwala si Dayang. Nang matapos ang forum, agad siyang lumabas. Hawak pa rin ang card ni Mr. Moller. Sa ilalim ng poste ng ilaw, tumingala siya sa langit at kinurap ang mga mata. Hindi na siya umiiyak. Sa halip, marahan siyang mumiti. Salamat po, Ama, bulong niya. Sa mga susunod na buwan, binuo niya ang balangkas ng isang business development initiative na tatawagin niyang Salin Kaalaman, na ang layunin ay ituro sa mga Ayeta, Mangyan, Badjao at iba pang tribo ang kahalagahan ng pag-iimpok at tamang paggamit ng pera. Hindi ito agad naging madali. Kailangan niya ng mga tao. Kaya't pinuntahan niya ang ilan niyang kaibigan at dating kaklase sa foundation. Unang tinawagan niya si Mia, ang mestisang dating roommate nang minsang bumati ng parang hindi bagay ang itsura mo sa Manila. Ngunit ngayon, sa halip na yabang, nadama niya ang sinserong paghingi ng paumanhin. Dayang, I'm sorry for the way I treated you before. I was ignorant. Ngayon ko lang nakita kung gaano kakagaling. Count me in. Mabilis lumawak ang grupo nila. Ang dating simpleng plano ay naging seryosong organisasyon na may mission vision statement, financial roadmap at mga community partners. Sa tulong ng grant ni Mr. Moller at ilang dagdag na suporta mula sa mga kaibigan sa Singapore, makakuha sila ng maliit na opisina sa Quezon City.
Doon nila sinimulang buuin ang mga training modules na sinadyang isalin sa mga pangunahing katutubong wika. Sa unang pilot project nila sa isang AETA community sa Tarlac, bit-bit ni Dayang ang kanyang lumang backpack at ang bagong projector na binili gamit ang donasyon. Habang tinuturuan niya ang mga kababaihan ng simpleng ledger system gamit ang papel at lapis, isang matandang babae ang nagtanong, "Anak, bakit mo to ginagawa? May kaya ka na." Ngumiti si Dayang. "Kasi hindi po ako mayaman para sa sarili. Mayaman po ako sa kaalaman at ayokong ako lang ang may hawak nito." Matapos ang 3 buwan ng training, nakita na nila ang pagbabago sa komunidad. May ilang babae nang may sariling maliit na tindahan. May mga magsasaka nang marunong magtago ng kita at hindi na agad napapautang sa mataas na interes. Isa sa mga matandang lalaki ang nagsabi, "Ngayon lang ako nakakita ng AETA na tinuturuan ang kapwa AETA tungkol sa pera. Akala ko para lang sa mayayaman yan." Balik sa Maynila, naging usap-usapan ang ginagawa ni Dayang. Sa isang networking event na mga kabataang negosyante, muli silang nagkita ni Mr. Moller. "I see your work is gaining traction. There's a summit in Kuala Lumpur next month. I want you to present there, not as a scholar, but as a partner." "Partner?" Tanong ni Dayang, halos hindi makapaniwala. "Yes, we want to replicate Salin Kaalaman across the ASEAN, but only if you'll lead it." Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinanong niya ang sarili, "Handa na ba akong lampasan ang pangarap na dati ay tila imposibleng maabot?" Ngunit habang iniisip niya ang mga mata ng batang AETA na tumutok sa kanya habang nagtuturo, alam niyang hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Isa na itong panata. "Then yes," sagot niya kay Mr. Moller. "But on one condition. Kahit gaano kalayo ang marating natin, hindi dapat mawala sa isip ng lahat kung saan ito nagsimula. Sa isang maliit na komunidad sa bundok kung saan natutong mangarap ang isang batang tinatawag na Dayang. Ang unang taon ng operasyon ng Salin Kaalaman ay masasabing payak ngunit puno ng pag-asa." Habang patuloy na tinutulungan ni Dayang ang iba't ibang komunidad sa Pilipinas, unti-unting sumibol sa kanya ang ideya na hindi lamang sapat ang pagbibigay ng kaalaman sa badyet at pagtitipid. Napagtanto niyang kailangang dalhin ng mga katutubo at maliliit na sektor ang kanilang kinikita sa isang antas na may paglalagyan, may tubo at higit sa lahat, may kinabukasan. Dito nagsimula ang interes ni Dayang sa larangan ng investment. Isang gabi, habang binabasa niya ang ulat ng isang grupo ng magsasaka sa Mindoro, napansin niya ang problema sa cash flow ng mga ito. Tinitipid nila ang kinikita nila, pero dahil walang maayos na bangko o kahit simpleng investment tool sa lugar, natutulog lang ang pera. At kapag may emergency, ubos agad, bulong niya sa sarili. Lumapit siya kay Tita Gina, isa sa mga accountant ng foundation. "Tita, paano kung turuan natin sila mag-invest? Simula sa simpleng pooling fund." Nagkibit balikat si Tita Gina. "Kung kakayanin ng risk appetite nila, pwede, pero kailangan ng maingat na training at ikaw dapat ang manguna roon." Nabuo ang plano. Kumuha si Dayang ng mga lumang case studies na gamit nila noon sa Singapore at binuo ang isang community-based micro-investment module. Isa itong paraan ng pagsasanay kung saan matututunan ng mga kalahok kung paano mag-ipon, gumawa ng capital pool at i-invest ito sa maliit na scale mula sa poultry hanggang sa buy and sell na mga lokal na produkto. Subalit sa likod ng lahat ng ito, lihim din siyang nagsisimula ng sarili niyang pangsubok. Inamit niya ang maliit na bahagi ng kanyang ipon, mga natirang padala ng honorarium at ilang grat bonus para subukan ang aktwal na stock market. Sa pamamagitan ng isang lokal online brokerage platform, bumili siya ng kauna-unahang shares sa isang tech startup na may renewable energy focus. Hindi niya iyon basta pinili. Matagal niya nang sinusubaybayan ang kumpanya at nakita niya ang potensyal nito sa mga lumalabas na balita. Hindi ito sugal, sabi niya sa sarili. Ito ay pangsuway sa limitasyon. Habang umuusad ang buwan,
Patuloy niyang binabantayan ang takbo ng stock market habang nagtuturo sa mga community leaders ng mga katutubo sa Nueva Ecija at Zambales. Minsan sabay siyang naglalakad sa palayan habang hawak ang lumang tablet na may mobile app ng brokerage. "Miss Dayang, anong tinitingnan niyo?" tanong ng isang batang babae. "Ito ang palengke ng kinabukasan," sagot niya, "kung saan kahit hindi ka nakatayo, pwede kang magbenta at bumili ng pagkakataon." Sa ikalawang buwan ng kanyang investment, sumipa ang presyo ng stocks ng tech startup na binili niya. Hindi niya agad binenta dahil alam niyang dapat niyang intindihin ang takbo at hindi lamang sumabay sa alon. Sa halip, nagbasa pa siya ng mga balita, nag-follow ng forums, at kinonsulta ang ilan sa mga kaibigan niya sa Singapore. Hindi ito basta ambisyon, kundi disiplina. Sa pagtatapos ng ikatlong buwan, tumubo ng halos 80% ang kanyang unang taya. Hindi ito milyon-milyon, ngunit sapat na para makabuo siya ng panibagong fund na ilalaan niya para sa pagbuo ng isang mas matibay na estruktura ng salin kaalaman. Sa halip na ipunin, agad niya itong ginamit sa pagbili ng mas maraming kagamitan para sa mga training, projector, laptops at printed workbooks para sa mga partner communities. Bawat tubo may dahilan, sabi niya habang inaayos ang bagong dumating na supplies. Kasama rin sa kinita niya ang pinambili ng kanyang sariling maliit na opisina sa Zambales, isang lugar na matagal na niyang pinangarap para sa mga batang tatutubo. Tinawag niya itong sentro ng panimulang kaalaman. Dito itinuturo ang basic accounting, ledger writing at pinasimpleng economics sa mga bata. Hindi man kasing makintab ng mga paaralan sa lungsod, pero ang bawat sulok ay puno ng pangarap. Isang araw, habang nag-aayos ng mga module sa sentro, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dati niyang kaklase sa Singapore. "Dayang, I heard from Professor Lee that you're building something sustainable. We're working with a fund group looking for social enterprise partners. Gusto ka nilang i-consider? Interested ka ba?" Nagpalit ng boses si Dayang. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya akalain sa sarili niyang maliit na hakbang ay may makaririnig mula sa malayo. "Pwede ba akong magpadala ng proposal?" tanong niya. "Of course, send it by Friday." Agad siyang bumuo ng isang 12-page proposal kung paano pwedeng i-scale ang salin kaalaman sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Hindi ito karaniwang proyekto na may profit motivasyon, kaya't dinetalye niya kung paanong impact at edukasyon ang magiging sukatan ng tagumpay. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap siya ng email. "Approved for pilot funding. Please attend our strategic meeting next week in Makati." Sa araw ng meeting, bitbit niya ang lumang laptop, nakaayos ang kanyang itim na bestida at suot pa rin ang kwintas na gawa sa kahoy mula sa kanyang lolo. Sa conference room, napapaligiran siya ng mga taong malilinis ang damit, may kanya-kanyang tablet, at kung minsan ay hindi ring maiiwasang tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ngunit wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Sa halip, taglay niya ang katahimikan ng isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili. Nang siya'y tawagin para magpresenta, tumayo siya ng buong kumpiyansa. "I'm not here to make the poor rich overnight. I'm here to help them understand that poverty is not just the absence of money, but the absence of access to knowledge. Salin kaalaman exists because everyone, regardless of their skin color, dialect, or address, deserves to know how money works." Pagkatapos ng kanyang presentasyon, katahimikan ang bumalot sa silid. Maya-maya, may pumalakpak. 1, 2, 3, hanggang sa buong board ay tumayo at pumalakpak ng sabay-sabay. Lumapit ang head ng panel at inabot sa kanya ang isang business card. "Welcome to the network, Miss Rivas. We believe in what you're building." Sa gabing iyon, habang nasa bus pabalik sa probinsya, pinagmamasdan ni Dayang ang mga ilaw ng siyudad na unti-unting lumiliit sa salamin ng sasakyan. Sa kanyang bag ay walang perang dala, ngunit nasa puso niya ang unang tubo na hindi lang salapi, kundi ang panimulang kumpirmasyon na tama ang landas na kanyang tinatahak.
Mainit ang simoy ng hangin nang muling tumapak si Dayang sa Zambales, hindi bilang batang naglalakad sa putikan, patungong eskwela, kundi bilang isang dalagang may dalang misyon at bagong pananaw sa mundong minsan ay hindi siya pinansin. Sa kanyang pagkakauwi, dala niya ang plano ng pagpapalawak ng salin kaalaman, hindi lamang para sa mga ata, kundi para na rin sa mga katulad nilang patuloy na nililimita ng pahirapan at kawalan ng kaalaman. Nagsimula siya sa paglapit sa lokal na pamahalaan. Sa loob ng maliit na munisipyo, personal siyang napipagpulong sa alkalde at ilang opisyal. Bitbit niya ang kanyang laptop at isang folder ng mga dokumentong nagpapatunay ng mga naging proyekto at resulta ng salin kaalaman sa ibang rehiyon. Hindi po ako humihingi ng pondo, wika niya. Ang kailangan ko lang po ay espasyo, isang silid sa lumang barangay hall kung saan pwedeng turuan ang mga magsasaka, katutubo at kabataan tungkol sa basic finance at investment literacy. Tahimik ang alkalde habang binabasa ang mga papel. Hindi ko akalaing ikaw yung batang ayeta na lumaki sa sitio Kalangitan. Ang layo ng narating mo. Pero hindi pa po sapat kung ako lang ang makakaalis sa putik. Wala ring saysay. Kailangan ko silang isama sa pag-angat. Binigyan siya ng permiso at access sa isang lumang silid sa barangay hall. Agad niyang pinapinturahan ito, pinabunot ang sirang kisame at pinakabit ng simpleng LED lights gamit ang sariling pondo. Dito nagsimula ang Salin Kaalaman Zambales Chapter. Sa loob ng unang buwan, halos 20 miyembro mula sa mga ayeta, mangingisda at kababaihan ng bayan ang sumali sa programa. Araw-araw, bumibiyahe si Dayang mula sa kanyang maliit na inuupahang apartment patungong barangay hall. Dala ang laptop, projector, mga notebook at libreng printouts na mula pa sa Maynila. Tinuruan niya ang mga tao kung paano gumawa ng simpleng budget table, kung paano kalkulahin ang tubo sa maliit na negosyo at kung paanong ang pag-iimpok kahit piso-piso ay may saysay kung gagawin ng tama. Hindi natin kailangang yumaman agad, paliwanag niyang muli sang hapon sa harap ng mga ina na nakaupong nakayapak sa sahig. Ang kailangan lang natin ay disiplina at tamang direksyon. Ang kinikita mo sa tindang tuyo, kape o gulay ay hindi maliit kung marunong kang magtago, magparami at magplano. Isang araw, habang nagtuturo siya sa klase, may batang lalaki na tahimik na nanunood sa labas ng bintana. Mga 6 na taong gulang, may dalang lumang lata ng gatas na ginawang tambol. Sa tuwing tatahimik si Dayang, marahang pupukpukin ng bata ang lata at sasabayan ng simpleng kanta. Ang pera ay hindi basura, itago mo't paramihin mo pa. Nilapitan niya ito pagkakatapos ng klase. Anong pangalan mo? Joel po, sagot ng bata. Sabi po ni nanay, hindi raw kami pwedeng pumasok kasi hindi kami kasama sa listahan. Simula ngayon, kasama ka na. Mula noon, nagdagdag si Dayang ng Junior Learners, program kung saan ang mga batang edad 6 hanggang 2 ay tinuturuan ng pinasimpleng konsepto ng halaga ng pera, pagtitipid at pagkakaroon ng pangarap. Ginamit niya ang mga kwento, kanta at larong pambata upang maunawaan ng mga musmos na ang pera ay hindi lamang gamit, kundi kasangkapan sa pagbuo ng kinabukasan. Habang lumalawak ang epekto ng programa, maraming mga dating nagdududa ang unti-unting napalapit. Si Aling Minda, dating nagbebenta ng kakanin sa gilid ng palengke, ay natutong mag-record ng kita at gastos. Sa loob ng 3 buwan, nakapag-ipon siya ng pambili ng second-hand na kariton. Ngayon, araw-araw na siyang nakalilibot sa buong bayan at nakikilala bilang Kakanin Queen ng Zambales. Si Mang Ruben, isang mag-uuling, ay natutong gumamit ng maliit na mobile app upang i-track ang kanyang kinikita. Sa tulong ni Dayang, nagbukas siya ng savings account, unang beses sa buong buhay niya. Minsang tinanong siya ni Mang Ruben habang sila'y sabay na nagkakape sa labas ng sentro, "Dayang, paano mo nagawa to? Dati-dati, wala lang kaming ibang inaalala kundi kung may makakain kinabukasan." Pero ngayon, kahit kaunti,
Parang may kinabukasan kaming iniipon. Dahil hindi lang po ako ang may ginawang desisyon, sagot ni Dayang. Kayo rin po, kayo po ang pumili na matuto. Habang patuloy ang tagumpay sa Zambales, nagsimula ring lumapit ang ibang lokal na pamahalaan sa kanya. May tumawag mula sa Bicol, isa mula sa Samar, at isa pa mula sa Bukidnon. Lahat ay interesado sa modelo ng salin kaalaman. Ngunit hindi agad-agad pumayag si Dayang na mag-expand. Hindi ito negosyo na dapat padamihin agad. Ito'y misyon na kailangang pagtibayin sa ugat bago magpalawak ng sanga. Sa kabila ng abala sa trabaho, hindi niya nakalimutang bumalik sa Sitio Kalangitan. Sa pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga kabataang sumisigaw ng Ate Dayang, Ate Dayang, at ng kanyang ina na ngayoy medyo nakaluwag na rin sa buhay dahil sa buwan ng suportang ipinapadala niya. Anak, grabe ka na ngayon. Ikaw na ang laging nababanggit sa radyo, sa Facebook, sa mga balita. Pero tuwing tinitingnan kita, para ka pa rin yung batang nag-igib ng tubig at may laging tanong tungkol sa pera. Nakangiting sabi ni Aling Bining habang naglalagay ng sabaw sa kanyang plato. Nay, mas marami pa rin po akong tanong ngayon. Sabay tawa ni Dayang, pero kahit paano, may ideya na ako kung saan hanapin ang sagot. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa labas ng kubo at pinagmamasdan ang mga bituin, inalala niya ang unang beses na pinagtawanan siya sa library, ang unang insulto sa palengke, ang hindi pagbati ng mga kaklase, ang mga itig ng pangmamaliit. Lahat ng iyon ay naging gasolina ng kanyang layunin. At ngayong narito siya, nakaupo sa parehong lupang tinubuan, alam niyang hindi na siya kailanman aalis ng walang saysay. Sapagkat sa bawat paghakbang niya pabalik sa bayan, may kasama siyang libo-libong pangarap na binubuhay, hindi lang sa sarili kundi sa bawat batang gaya niya na minsan ding hindi pinaniwala ang may mararating. Isang umaga sa Maynila, matapos ang matagumpay na pagtakbo ng salin kaalaman sa Zambales at ilang karatig probinsya, nakatanggap si Dayang ng imbitasyon mula sa isang ahensya ng gobyerno para sa posibleng partnership na may kinalaman sa microfinancing program para sa mga katutubo sa Visayas. Excited siyang sumagot ng oo dahil alam niyang ito ang magiging tulay upang palawakin pa ang maabot ng kanyang programa. Ngunit kinakailangan niyang makakuha ng karagdagang capital infusion at dokumentadong business loan mula sa isang bangko upang maging eligible sa programa. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Nagsuot siya ng simpleng blouse at slacks na palaging ginagamit sa field. Wala siyang makeup ni alahas. Ang dala lamang ay ang kanyang maleta na puno ng dokumento. Audited financial reports, MOAs, legal registration ng salin kaalaman, at endorsement letters mula sa LGU at NGO partners. Ang balak niya ay personal na kausapin ang branch manager ng isang sikat at malaki-laking bangko na kilala sa pagpopondo sa mga social enterprises. Bandang 10:00, nakarating siya sa bangkong iyon. Sa labas pa lang ay tila naramdaman na niya ang malamig na pagtanggap. Ang guard na nasa pinto ay nakataas ang kilay at agad siyang hinarangan. Ma'am, saan po ang punta niyo? May appointment po ako sa branch manager. May kausap po akong officer na si Ma'am Joanna. Sigurado po ba kayo rito ang branch? Sabay tanaw sa kanyang suot at maletang halatang hindi branded. May transaction slip po ba kayo? Mukhang sarado na kami para sa walk-in. Hindi siya agad nakapagsalita. Ngunit sa halip na magalit, mahinahon niyang ipinakita ang printed email confirmation ng appointment niya. Ngunit kahit iyon, ay tila hindi pa rin naging sapat upang hayaang makapasok siya. Tumawag muna ang guard sa loob. Makalipas ang ilang minuto, isang teller ang lumapit sa glass door. Babaeng mestiza, maayos ang make-up at halatang sanay sa pakikiharap sa regular clients. Ma'am, ano pong sadya niyo ulit? Tanong nito habang hawak-hawak ang kanyang clipboard. Business loan inquiry po. May appointment po ako kay Ma'am Joanna. Ito po ang email. Sabay abot niya ng papel. Tiningnan lamang ito ng babae at ngumiti ng pilit. Pasensya na po.
pero hindi pa namin natatanggap yung confirmation ni Ma'am Joanna. At this time, hindi po kami tumatanggap ng mga walk-in applications para sa business loan. Sa head office po dapat kayo mag-apply, pero ito po ang instruction na ibinigay niya. May dala po akong buong proposal, audited reports, at mga government endorsements. Ma'am, hindi naman po kami charity institution. I'm sorry, pero baka po mas okay kung bumalik na lang kayo kapag complete na requirements nyo. O baka po sa mas maliit na bangko muna kayo mag-apply, mas makakaintindi po siguro sila. Saglit siyang naahimik. Hindi siya sigurado kung dahil ba ito sa suot niya, sa itsura niyang maipim at kulot, o sa mismong reputasyon niya bilang isang simpleng dalagang hindi mukhang corporate. Ramdam niyang wala ni isa sa kanila ang tumingin sa kanyang papel. Lahat ng tingin ay sa panlabas na anyo. Ma'am, pasensya na po, pero sa totoo lang po, mahirap na pong ma-approve yung mga aplikasyon na ganyan. Walang collateral, tapos yung source of income nasa bundok. Kailangan po talaga ng mas matibay na background. Baka po pwedeng dumiretso kayo sa DSWD, sabat ng isa pang empleyado sa likod ng counter. Tila ba ayaw na siyang patagalin doon? Pinilit niyang ngumiti ngunit ramdam niya ang pag-iinit ng muka. Hindi sa galit kundi sa sakit. Ginawa na niyang lahat, nagpakumbaba, nagpakita ng dokumento at naglakad ng malayo para lang tratuhin na parang wala siyang karapatang pumasok sa loob ng institusyong ito. Habang lumalakad palabas ng pinto, narinig pa niya ang bulungan ng isa sa mga teller. Akalain mo yun, basta-basta na lang pumasok na parang may ibebenta. Baka NG Onggonggo na naman. Laging ganun, walang pambayad pero gusto ng loan. Sabay tawa ng isa. Sa gilid ng bangko umupo siya sandali sa sementadong gilid ng plant box. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagwala. Tahimik lang siyang nakatingin sa maleta niya. Punong-puno ng katotohanan, marahan niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang email app. Nag-compose siya ng mensahe. Subject, a courtesy note to a closed door. Isinulat niya ang buong karanasan, hindi para magreklamo, kundi para magbigay ng perspektibong kailanman ay hindi naririnig sa mga institusyong pangpinansyal. Wala siyang pinangalanan na tao ni banggit ng eksaktong branch. Ngunit ang bawat salita ay may bigat, may hinahon, at higit sa lahat, may dignidad. Sa dulo ng liham, sinabi niya, "Hindi ko inaasahan ang espesyal na pagtrato, ngunit ang hiling ko lamang ay ang pantay na pagtanaw. Hindi lahat ng mukha ng mahirap ay nangangahulugang kahina-hinala. Minsan, ang hindi mo pinansin ay siya palang may dalang pagbabago." Inilagay niya ang liham sa kanyang social media page. Inakala niyang isa lamang itong simpleng pagbuhos ng loob. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, umani na ito ng libu-libong reaksyon. Hindi dahil galit ang tono, kundi dahil mararamdaman mo ang sugat na hindi kailanman sumisigaw, ngunit dumudurog sa tahimik. Maraming social enterprise groups ang nagbahagi ng kanyang kwento. Isang kilalang ekonomista ang nagkomento, "Ito ang problema sa sistema natin. Mas kinikilatis ang sapatos kaysa sa intensyon." Kinabukasan, habang nasa bus siya pabalik ng probinsya, may tumawag sa kanyang di kilalang numero. "Good morning po, Miss Dayang. Ako po si Mr. Feliciano, Senior Partner ng Ramira Equity Holdings. Nabasa po namin ang bukas niyong liham. Maaari po ba kayong makausap ng personal?" Hindi siya agad sumagot pero sa loob niya, alam niyang may nagbago. Hindi sa kanya, kundi sa sistema na unti-unti niyang hinahamon. Makalipas lamang ang isang araw mula nang ilathala ni Dayang ang kanyang bukas na liham tungkol sa pangyayaring naranasan niya sa bangko. Biglang nabalot ng hindi inaasahang dami ng notifikasyon ang kanyang cellphone. Habang nasa isang maliit na karinderya sa tabi ng terminal sa Zambales, naririnig niyang sunod-sunod ang tunog ng mga mensahe at tawag. Hindi niya iyon gaanong pinapansin sa simula. Sanay na siyang hindi pinapansin ng mundo, kaya hindi siya madaling umasang may makikinig. Ngunit nang pagbuksan niya ang kanyang social media account, nanlaki ang mga mata niya sa dami ng shares at comments sa kanyang post.
Libo-libong katao ang nagkomento, nagtag at nagbahagi ng kanyang kwento. May mga artista, sikat na journalists, ilang politiko at mga organisasyon sa larangan ng negosyo at karapatang pantao. Ang ilang linyang isinulat niya sa gilid ng bangko ay tila naging mitya ng mas malawak na usapan sa lipunan. Tungkol sa diskriminasyon, elitismo, at kung paano ang isang simpleng itsura ay nagiging hadlang sa mga may pangarap. Hindi ako umasa, pero salamat sa inyong lahat. Ang simpleng update na isinulat niya sa comment section. Hindi siya nagsalita pa ng iba. Hindi siya nagbigay ng panibagong statement. Sa kabila ng biglaang pag-angat ng kanyang pangalan sa trending list, pinili niyang manahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ang lalong nagpalakas ng epekto. Sa mga news outlet, kanya-kanyang anggulo ang inilabas. Dalagang aeta, tinanggihan sa bangko, naglabas ng bukas na liham na nagpaiyak sa netizens. Ayon sa isa, babaeng social entrepreneur nireject sa bangko dahil sa itsura. Ngayon, inspirasyon ng buong bansa. Sambit na isa pa, may mga humihiling na siya raw ay bigyan ng parangal. May mga nag-aalok ng tulong at may mga nagpahayag ng galit sa bangkong hindi pinangalanan. Hindi nagtagal, lumapit ang isang kilalang online financial publication sa kanya. Miss Dayang, gusto po sana naming i-feature ang story ninyo. Hindi bilang biktima, kundi bilang simbolo ng pagbangon. Pinag-isipan niya ito. Ayaw niyang gawing sensasyonal ang pangyayari. Ngunit nang muling mabasa ang mga mensahe ng ilan, Ate Dayang, ako rin po ay hindi pinapasok sa bangko dahil mukha akong maralita. O, salamat sa iyo. Ngayon alam kong hindi ako nag-iisa. Napagdesisyonan niyang sumang-ayon. Sa inilathalang panayam, humarap siya sa kamera na walang make-up, nakasuot ng simpleng bestida at hawak ang kwintas na gawa sa kahoy mula sa kanyang lolo. Marahan, ngunit buo ang kanyang tinig. Hindi ko isinulat ang liham para sirain ang kahit sinong tao o institusyon. Ang gusto ko lang ay ipaalala na hindi lahat ng mukhang simple ay walang dalang pangarap. Minsan, ang mukhang walang-wala ay siya palang may dalang panimula ng pagbabago. Habang umuusad ang panayam, unti-unting sumabog pa ang balita. Ang email ng saling kaalaman ay nilunod ng mga imbitasyon mula sa mga NGO, kumpanya, paaralan at maging ilang korporasyon na gustong makipag-partner sa kanya. Ngunit sa lahat ng ito, ang isa ang pinaka-nakakagulat. Isang matandang negosyante, may edad na at kilala sa industriya ng banking sa Southeast Asia, ang personal na sumulat sa kanya. Dear Miss Dayang Rivas, panimula ng liham. I am Richard Valencia, founder and chairman of Valencia Banking Group. I came across your story through a colleague, and after reading your open letter, I felt compelled to reach out. Not as a banker, but as someone who believes in second chances. I would like to invite you to a breakfast meeting. No pressure, just a conversation. Hindi niya agad sinagot ang email. Pinag-isipan niyang mabuti. Ayaw niyang basta-basta tanggapin ang kahit anong pakikipagkita, lalo pat galing ito sa industriya kung saan siya ay nasaktan. Ngunit may ibang pakiramdam sa liham na iyon. Hindi ito formal, hindi ito corporate. Ito ay tila sulat ng isang matandang ama na nauunawaan ang sakit ng anak. Sumagot siya matapos ang 2 araw. Good morning. Thank you for your kind message. I'm open to meeting you. Please let me know your preferred time and place. Sa isang simpleng restaurant, sa loob ng isang private club sa Makati, naganap ang hindi inaasahang pagkikita. Pagpasok pa lang niya, sinalubong siya ng isang matandang lalaking nakapolo at may hawak na baston. May maamong mukha at bahagyang nakayuko sa paglalakad. Miss Dayang, bati nito. Salamat at pumayag kang makipagkita. Umupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Mabilis ang naging pag-uusap. Hindi ito negotiation, hindi rin offer-driven meeting. Sa halip, ito'y naging personal na talakayan tungkol sa kalakaran ng industriya, ang mga pagkukulang nito at kung paanong ang mga gaya ni Dayang ay hindi binibigyan ng espasyo. Alam mo, wika ng matanda habang pinapahid ang kanyang salamin,
ang sistema ay matagal ng bulag. Nakatingin sa mga papel, pero hindi na marunong tumingin sa tao. Gusto kong tulungan kang baguhin yan. Paano po? Tanong ni Dayang. Sa pamamagitan ng pagmamay-ari. Sa ngayon, ang bangko ay pag-aari ng mga board members at investors na hindi mo kilala. Pero handa akong ilipat ang kontrol kung ikaw ang mamumuno. Halos hindi siya nakagalaw. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi siya agad sumagot. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Ngunit mumipi ang matanda. Alam kong kaya mo dahil ikaw lang sa mga nakausap ko ang hindi nagtangkang ipagmalaki ang sarili, kundi ipinaglaban ang dignidad ng iba. Pag-uwi ni Dayang ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang mga papeles, ang email at ang larawan ng kanyang ina. Sa kanyang tabi ay ang kwintas na kahoy. Marahan niya iyong hinawakan at tila narinig niya ang tinig ng kanyang lolo. Anak, huwag kang matakot sa liwanag. Hindi lahat ng nagliliwanag ay mapagmataas. Minsan, iyon ang daan pabalik sa mga naiwan sa dilim. At sa unang pagkakataon, naisip ni Dayang, kung minsang hindi siya pinapasok sa bangko, baka oras na ngayon na siya na mismo ang magbukas ng pinto. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo para kay Dayang matapos ang alok ni Ginoong Valencia. Sa kabila ng papuring natanggap niya at suportang ibinibigay ng publiko, alam niyang hindi sapat ang tapang lang sa pagsuong sa isang industriyang matagal nang ginaganawan ng mga may impluwensya, mayaman at may dugo ng kapitalismo sa ugat. Ngunit sa bawat gabi na tinatanaw niya ang langit mula sa kanyang maliit na apartment sa Zambales, paulit-ulit na bumabalik ang tanong sa kanyang isipan. Kung hindi siya, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Makalipas ang isang linggo, muling nagkita sila ni Ginoong Valencia sa parehong simpleng restaurant, parehong oras ng almusal. Ngunit ngayon, dala na ni Dayang ang kanyang desisyon. Sir, panimula niya habang nilalabas ang kanyang notebook, pumapayag po akong tanggapin ang hamon. Pero may ilang kondisyon. Tumango lamang ang matanda at sinenyasang magpatuloy. Una, nais kong mapanatili ang mga kawani ng bangko, ngunit kailangang lahat ay sumailalim sa anti-discrimination and ethics reorientation. Pangalawa, hindi ako papasok bilang puppet figure. Kailangan kong may buong akses sa operasyon, sistema at desisyon. Pangatlo, ang branding at pangakong para sa lahat ay kailangang ipatupad mula sa itaas hanggang baba. At higit sa lahat, gusto kong ako ang huling aita na kailangang dumaan sa ganitong klasing kahihiyan bago mapansin. Humugit ng malalim na hininga si Ginoong Valencia bagong ngumiti. Dayang, ikaw ang kauna-unahang naglatag ng mga kondisyon na hindi tungkol sa porsyento ng kita, kundi porsyento ng katarungan. Kaya ko ibibigay sa iyo ang bangkong ito. Sa mga sumunod na araw, tahimik ngunit mabilis na gumalaw ang legal team ni Ginoong Valencia at ang piniling abogado ni Dayang. Lahat ng usapan ay isinagawa sa pribado. Walang media, walang press release, walang leaks. Isang linggo bago ang formal na turnover, sinigurado muna ni Dayang na tapos ang lahat ng papeles, naayos ang internal audit, at handa na ang bagong mga patakaran na kanyang binuo kasama ang ilang eksperto sa social finance. Hindi alam ng mga empleyado ng bangko, lalo na ang branch kung saan siya tinanggihan, na isang malaking pagbabago ang darating. Para sa kanila, karaniwang araw lang ng operasyon. Maagang pumasok si Dayang sa headquarters, suot ang kanyang simpleng gray dress at may bitbit na leather folder. Bago siya pumasok, saglit siyang tumingin sa salamin sa lobby. Hindi niya nakita ang batang ayeta na iniiwasan sa palengke, kundi isang babaeng buo ang loob, matalas ang mata at may dalang pananagutan. Pagsapit ng 10:00, pinatawag ni Ginoong Valencia ang lahat ng department heads, regional managers at ilang piling kawanit ng mga pangunahing branches. Pinaupo silang lahat sa isang function hall sa ikalawang palapag ng gusali. Good morning.
Panimula ni Ginoong Valencia, nasa harap ninyo ngayon ang bagong may-ari ng institusyong ito. Isa siyang negosyante, guro at higit sa lahat, anak ng bayan. Siya ang sagot sa tanong kung kaya bang paandarin ng puso ang isang sistemang matagal nang pinapagana ng takot at panghuhusga. Lumakad si Dayang papunta sa podium. Tahimik ang buong silid. Ang mga mata ng mga empleyado ay halatang nagtatanong, naguguluhan, at tila hindi makapaniwala. Ako po si Dayang Rivas. Panimula niya. Isang ayeta, isang babae, tinanggihan ng bangkong ito. Isang mabigat na buntong hininga ang dumaan sa pagitan ng mga tao. Noong araw na yon, hindi lang ako tinanggihan. Tinanggihan ninyong pakinggan ang posibilidad. Tinanggihan ninyo ang karanasan ng libu-libong Pilipinong hindi mukhang qualified sa paningin ng sistemang ito. Ngayon, dugtong niya, ako na ang may hawak ng bank charter na minsang ginamit para itulak ako palayo sa pintuan. Pero hindi ako narito para gumanti. Narito ako para buksan ang pintuan. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mukhang hindi pinapansin, hindi pinapaniwalaan at hindi binibigyan ng espasyo. Tila natahimik ang buong silid. Ang branch manager na mismong tumanggi sa kanya noon ay nandoon din, nakaupo sa sulok. Nanlalalim ang mata at tahimik lang na nakatingin. Nang matapos magsalita si Dayang, lumapit siya rito. Hindi ko po kinalimutan ang sinabi niyo noon, pero ayokong manatili tayong parehong tao sa alaala ko. Kung nais niyo pong magpatuloy sa serbisyo, kailangan niyo pong dumaan sa ating bagong values reorientation. Kung ayaw niyo po, may exit package na naghihintay sa inyo. Tumangulang ang manager, hindi na nagsalita. Sa mga sumunod na araw, halos 30 empleyado ang voluntaryong sumailalim sa bagong training modules, kabilang na ang mga dating kritikal sa social enterprise approach ng bangko. Itinatag ni Dayang ang bagong motto ng institusyon, bangko para sa lahat, hindi para lang sa mukhang may kaya. Pinalitan ang interior ng ilang branches, inalis ang mga marble walls at pinalitan ang mga mural na mga katutubo, mangingisda, guro at manggagawa. Ang dress code ay ginawang inclusive. Hindi na kailangan ng mamahaling sapatos o coat para lang pumasok at mag-apply. Sa entrance ng bangko, ipinalagay ang isang maliit na plake na may nakasulat. Kung hindi ka pinapasok noon, ikaw ang rason kung bakit binuksan ito ngayon. Nagsimula ring ilunsad ni Dayang ang pilot program ng community banking. Isang inisyatibo kung saan ang bangko ang lumalapit sa komunidad, dala ang mga mobile counters, microloan options, at financial education kits para sa mga barangay. Sa unang buwan pa lang, daan-daan na ang nakapagbukas ng savings account na wala pang naranasan kahit kailan sa mga bangko dati. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng mga report sa kanyang opisina, may katok sa pinto. Isa sa mga teller mula sa branch na tinanggihan siya noon ang dumating. Ma'am Dayang, gusto ko lang pong sabihin, salamat, hindi ko po naisip na ang dating tinanggihan namin ay siya ring magbubukas ng pintuan para sa amin. Hindi ko kayo pinatawad dahil humingi kayo ng tawad, sagot ni Dayang. Pinatawad ko kayo dahil ayokong manaili sa sugat. Mas mahalaga sa akin ang paggaling nating lahat. Tumango ang babae at sa unang pagkakataon, bumaba ang kanyang tingin, hindi sa hiya kundi sa respeto. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang pinapatay ni Dayang ang ilaw ng kanyang opisina, tiningnan niya ang salamin sa dingding. Nakita niya ang sarili, hindi na ang batang walang boses, kundi ang babaeng muling humubog ng isang institusyon gamit ang dignidad, kaalaman at paninindigan. Hindi niya kailanman inakala na ang pintuang isinara sa kanya ay siya palang pintuang bubuksan niya para sa buong bayan. Hindi ito ang klase ng reformang kailangang isigaw o ipangalandakan, kundi ang uri ng pagbabago na nararamdaman sa paraan ng pagngiti ng mga teller sa kliyente, sa pagkakaroon ng pangalan sa listahan kahit maputla ang suot, at sa pagpasok ng isang matandang magsasaka na hindi kailangang ipaliwanag kung bakit siya may putik sa mga paa. Ngunit alam ni Dayang na ang pinakamasilang bahagi ng kanyang tungkulin ay hindi lang ang pagpapabago ng imahe.
kundi ang pagtuturo ng tunay na halaga ng pagkakapantay-pantay sa mga taong minsan ay bahagi ng problema. Sa unang linggo pa lamang ng kanyang pamumuno, sinimulan niya ang Ethical Renewal Program, isang serye ng workshop, dialogue at personal coaching para sa mga dating empleyado ng bangko, kasama na ang mismong branch kung saan siya inalipusta. Isang Lunes, pinatawag niya ang lahat ng tauhan ng branch na iyon para sa isang pagsisimula muli. Sa loob ng isang training hall na pinuno ng natural light at bagong pintura, naupo ang halos 50 staff, kabilang ang dating branch manager si Ma'am Tessa na ngayon ay tahimik lang sa isang gilid, bitbit ang kanyang maliit na notebook. Anuman ang naranasan natin noon, panimula ni Dayang habang nakatayo sa gitna, hindi ito tungkol sa personal na kasalanan. Ito ay tungkol sa isang sistemang pinahintulutan nating patuloy na magmalupit. At ngayon, narito tayo hindi upang sirain ang nakaraan, kundi upang gamitin ito bilang tuntungan para sa mas maayos na kinabukasan. Tahimik ang lahat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa uri ng presensyang dala ni Dayang. Hindi marahas, hindi mapagmataas pero buo. Habang lumilipas ang oras, isa-isa niyang pinakinggan ang mga kuwento ng mga empleyado. May umaming dati ay wala siyang pakialam sa mga mahihirap na pumapasok. May nagsabing takot siyang mawala ang trabaho kung magiging mabait siya sa mga walang dokumento. May umiiyak habang nagsasabing, "Ngayon ko lang po naisip na habang kami nagsasara ng pinto, may mga batang katulad mo palang sumusubok pumasok." Sa pagtatapos ng seminar, lumapit sa kanya si Ma'am Tessa. Mabigat ang hakbang, nanginginig ang boses. "Miss Dayang, hindi ko akalaing ikaw pala yun noon. At ngayon, hindi ko rin akalaing ikaw pa rin ang magbibigay sa akin ng pagkakataong makabawi. Salamat at patawad." Hinawakan siya ni Dayang sa kamay. "Hindi ko kayo pinatalsik dahil gusto ko kayong parusahan. Binigyan ko kayo ng pagpipilian para piliin ang sarili ninyong pagbabago. At ang pagpapatuloy sa trabaho rito ay hindi gantimpala, kundi panibagong pananagutan." Bukod sa retraining, sinimulan ni Dayang ang internal audit sa lahat ng branches, hindi upang manghuli ng may sala, kundi upang malaman ang mga kasanayang kailangang palakasin. Sa halip na mga parusa, mas pinili niyang magbigay ng mentorship. Nag-hire siya ng mga counselor at mga propesor sa ethics mula sa iba't ibang unibersidad para magsagawa ng buwanang seminar. Kasabay nito, isinagawa ang pagbabago sa corporate branding. Ang kulay ng logo ay binago mula sa mahigpit na asul at itim tungo sa malumanay na berde at ginto, kulay ng pag-asa at dignidad. Ang slogan ay pinalitan mula sa "Secure Your Future Today" tungo sa "Para sa lahat ng mukhang tao, hindi mukhang pera." Sa una, marami ang nagduda kung tatanggapin ito ng publiko. Ngunit sa unang linggo ng campaign rollout, tumaas ang bilang ng mga bagong account holders ng 28%. Karamihan ay manggagawa, vendor, katutubo at single mothers. Isa sa mga unang bumalik ay si Mang Berting, isang tricycle driver na dati tinanggihan dahil wala raw maipakitang billing statement. Lumapit siya sa teller habang suot ang kanyang kupas na polo. "Pwede na po ba ako magbukas ng savings account?" tanong niya, may kaba sa boses. Ngunit sa halip na pagtanggi, isang masiglang ngiti ang sumalubong sa kanya. "Opo sir, welcome po kayo. Kahit barangay certificate lang po, sapat na." Napaluha si Mang Berting habang hawak ang ATM card na tila isang gintong pamana sa kanyang palad. Isang araw, may dumating na grupo ng mga ayita mula sa Tarlac. Hinihingal silang umakyat sa second floor ng isang branch. Nang tanungin sila ng manager kung anong maitutulong ng bangko, isa sa kanila ang sumagot, "Gusto po naming ipunin yung kinikita namin sa paghahabi ng banig. Kasi sabi ni Ate Dayang, mas ligtas po ang kinabukasan kung alam mong pinaghahandaan mo." Sa sandaling iyon, napagtanto ng branch manager ang tunay na epekto ng ginagawa nila. Hindi lang pera ang pinag-uusapan, kundi pagkilala sa pagkatao, sa kakayahan at sa dangal ng bawat isa. Hindi nagtagal,
tumanggap si Dayang ng paanyaya mula sa isang International Banking Summit sa Thailand. Isa siya sa napiling speaker sa temang Redesigning Finance for the Marginalized. Sa entablado, muli siyang humarap sa daan-daang banyaga, suot ang simpleng Filipiniana at hawak ang larawan ng unang bangko na tumanggi sa kanya. Hindi po ako CEO dahil sa kursong tinapos ko. Ako po ay CEO dahil minsan akong isinara ng mundo at pinili kong bumalik para buksan ang pinto. Kung ang bangko ay simbolo ng tiwala, sana po ay matutunan nating ang tiwala ay hindi lang para sa mga may dalang papel, kundi para rin sa mga may dalang pangarap. Tumayo ang buong audience sa palakpakan. Ngunit sa puso ni Dayang, hindi iyon ang sukatan ng tagumpay. Para sa kanya, ang tunay na gantimpala ay tuwing may paslit na ayeta na walang takot na pumapasok sa bangko. Bitbit ang alkansya, dala ang ngiti at walang alinlangan sa tanong na, "Pwede po ba ako magbukas ng account?" At sa bawat ganitong sandali, alam ni Dayang na tama ang kanyang piniling paraan ng paniningil. Hindi gamit ang galit, kundi gamit ang puso. Dahil kung ang pagbabago ay ipinilit sa takot, panandalian lamang ito. Ngunit kung ito'y isinilang sa pagkilala, pakikinig at paggalang, mananatili ito kahit pa lumipas ang panahon. Mabilis ang pag-ikot ng balita sa mundo ng negosyo at lipunan, lalo na kapag ang isinusulong ay hindi kita kundi katarungan. Kaya't hindi na nagulat si Dayang nang isang umaga habang inaayos niya ang kanyang presentasyon para sa isang seminar sa UP School of Economics. Tumunog ang kanyang telepono. "Good morning, Ms. Rivas. I'm calling from Forbes Asia Editorial Office. We are pleased to inform you that you've been selected as one of the honorees for this year's 30 Under 30 Asia List under Social Impact category." Napahinto siya sa pagsusulat. Po? Halos hindi siya makapaniwala. Yes, Ms. Rivas. The panel reviewed hundreds of candidates. But your story, an indigenous woman who reformed a financial institution from within, stood out. We'd like to schedule a brief video interview and photo session. Napatitig si Dayang sa dingding ng opisina, kung saan nakadikit pa rin ang mga lumang larawan ng kanilang komunidad sa Zambales. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na mailalagay ang kanyang pangalan sa ganitong uri ng entablado. Pero hindi niya pinayagan ang sarili na lumutang sa ulap ng papuri. Sa halip, ibinalik niya ang focus sa kung para saan talaga siya narito. Makalipas ang ilang araw, isinagawa ang panayam. Simple ang kanyang suot. Walang ginawang pampaganda maliban sa bahagyang pulbo at banayad na lipstick. My success, wika niya sa kamera, is not mine alone. It belongs to every child who once stood outside a closed door, wondering if they were worthy to enter. Hindi nagtagal, lumabas ang artikulo. Mabilis itong nag-viral, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng Asya. Mula sa mga banyagang negosyante hanggang sa mga guro sa liblib na eskwelahan, lahat ay nagsimulang pag-usapan ang pangalan ni Dayang Rivas. Ang kanyang mukha ay isinama sa isang montage ng mga batang lider mula sa iba't ibang bansa. Lahat ng larawan ay nakasmile, pero kakaiba ang ngiti ni Dayang. Hindi ito ngiting sanay sa kamera, kundi ngiting puno ng pasasalamat at paninindigan. Sa parehong linggo, isang kilalang filmmaker mula sa isang international NGO ang lumapit sa kanya. "Miss Rivas, we'd like to create a short documentary about your journey. Not a sensational one, just the truth. Your story could inspire other marginalized youth across the globe." Sa simula, ayaw ni Dayang, ayaw niyang maging simbolo lamang ng tagumpay na nakadisplay, habang ang tunay na laban ay nagpapatuloy sa mga barong-barong at liblib na kabundukan. Ngunit napaisip siya nang muli siyang bumisita sa isang AETA Learning Center sa Pampanga. Pagkarating niya roon, sinalubong siya ng mga batang nakasuot ng lumang uniform. Isa sa kanila ang sumigaw, "Si Ate Dayang, yung nasa magazine!" Nag-iyakan ang ilang mga guro, hindi dahil sa kasikatan ni Dayang, kundi dahil sa pagkakataong makita ng mga bata na ang isang tulad nila
ay pudeting maging huwaran, hindi kathang-isip kundi totoo. Kung ang dokumentaryo ay makakatulong sa mga batang ito na maniwalang may pag-asa, wika ni Dayang sa filmmaker, sige, gawin natin. Lumipas ang ilang linggo at inilunsad sa isang maliit na online platform ang dokumentaryo. Pinamagatang Bukas, ang pintig ng saradong pinto. Dito ikinuwento ni Dayang ang kanyang buhay sa bundok, ang diskriminasyon, ang kanyang laban sa Maynila, at ang hindi inaasahang pagbabalik bilang may-ari ng bangkong minsan ay nagsara ng pintuan sa kanya. Sa dokumentaryo, tampok ang mga eksenang naglalakad siya sa paang bundok, nagtuturo sa mga bata, at payak na umakain ng kanin at tuyo sa tabi ng kanyang ina. Hindi inaasahan, napansin ng isang streaming platform ang dokumentaryo at kinuha ito upang ipalabas sa buong Southeast Asia. Tumanggap ito ng papuri mula sa mga kritiko at nanalo pa ng Best Short Social Documentary sa isang ASEAN Film and Media Awards. Pero sa kabila ng lahat, nanatiling simple si Dayang. Tuwing may mag-aalok sa kanya ng endorsement deals, luxury sponsorship o modeling for financial brands, maayos niyang tinatanggihan. I didn't enter this path to promote myself. I entered it to serve. Sagot niya minsan sa isang press conference. Dahil sa lalong lumalawak na impluensya ni Dayang, inanyayahan din siya ng Commission on Indigenous Peoples upang magbigay ng inspirational talk sa isang national summit. Doon niya unang isinapubliko ang kanyang plano na palawakin pa ang salin kaalaman, hindi lang bilang training program, kundi bilang integrated support system para sa indigenous youth. May scholarship, livelihood incubation, at mental health support. Ang layunin ng bangko ko ay hindi lang basta mag-ingat ng pera ng tao, aniya sa entablado, kundi pangalagaan ang mga pangarap nila. Dumagsa ang suporta. Maging ang ilang dating kritiko ng kanyang social finance model ay lumapit na upang makipag-collaborate. Isa sa mga ito ay isang dating matataas na opisyal ng banking industry. Miss Rivas, I used to think what you were doing was naive. But you proved us all wrong. You gave banking a soul. Ngunit sa kabila ng karangalang tinatanggap ni Dayang, hindi siya nawawala sa kanyang ugat. Buwan-buwan siyang bumabalik sa kanilang komunidad sa Zambales. Doon sa paanan ng bundok, tinatag niya ang Dayang Learning Center, isang maliit na eskwelahan na ipinayo gamit ang kita mula sa mga naipundar niyang investments. Libreng paaralan ito para sa mga batang aeta at katutubong kabataan. May sariling maliit na library, solar panel sa bubong, at organic na taniman sa likod. Tuwing hapon, makikitang nagtuturo si Dayang ng basic math at reading. Minsan, may tanong ang isang bata, "Ate Dayang, totoo po ba na mayaman ka na?" Numiti siya, "Kung yaman ang tanong mo, wala ako ni mansyon o mamahaling kotse. Pero kung pag-uusapan natin ang yaman sa puso, siguro nga, sobra-sobra na. Gusto ko rin pong maging katulad niyo balang araw." "Huwag kang maging katulad ko," sagot niya habang pinapahid ang pawis sa noo ng bata. "Gusto kong mas higitan mo pa ako." At sa saglit na yon, sa gitna ng amoy ng lupa, pawis at sinag ng hapon, naramdaman ni Dayang na ang tunay na pagkilala ay hindi galing sa dyaryo o dokumentaryo. Ito ay nagmumula sa paglalakad sa daang minsang tinahak at paggabay sa mga susunod pang paa na doon rin tatahak. Hindi niya itinayo ang kanyang pangalan sa batong marmol ng lungsod. Itinanim niya ito sa lupa ng sarili niyang pinagmulan at doon ito lalong yumabong. Sa kabila ng dami ng parangal, pagkilala at proyektong naiangat ni Dayang sa loob ng iilang taon, hindi kailanman nawala sa kanya ang pagnanais na mamuhay ng tahimik at makabuluhan. Kaya't isang hapon, habang nasa biyahe pa uwi mula sa isang lecture sa Iloilo, sumagi sa isip niya ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan ko ilalaan ang buong sarili ko sa laban na ito? Hindi ito tanong ng pagod, kundi tanong ng isang pusong unti-unting namumulat sa panibagong pangangailangan. Ang magmahal at mahalin sa labas ng kanyang mga adhikain.
Ilang buwan na rin niyang matalik na katuwang sa mga fieldwork ang isang dating volunteer social worker na si Elian. Mula pa noong unang pilot run ng Salin Kaalaman sa Bicol, palagi na itong nandoon, tahimik, masinop at may kakaibang malasakit sa mga bata. Hindi ito kagwapuhan, ngunit ang kanyang uri ng kabutihan ay hindi kailanmang humahanap ng entablado. Mas pinipili nitong maglakad sa likuran ni Dayang. Hawak ang extension cord, nagpapalit ng projector bulb o kaya'y namimigay ng libreng bigas sa mga aita matapos ang workshop. Unang beses silang nagkausap ng mahaba sa rooftop ng isang community dorm sa Legazpi habang pinagmamasdan ang bulkang Mayon sa dilim. Hindi ka ba napapagod, Dayang? Tanong ni Elian. Nakakapagod, oo, pero hindi ko piniling magreklamo. Pinili kong lumaban. Hindi ba't minsan pwedeng parehong gawin? Sabay abot nito ng kapeng mainit. Mula noon, naging tahimik nilang kasunduan ang pagsuportahan. Hindi na kailangang laging manusap. Ang kanilang relasyon ay hindi umusbong sa bulaklak ng panliligaw, kundi sa ugat ng pagkakaunawaan. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga matapos magturo sa Nueva Ecija, binitiwan ni Elian ang isang linya. Dayang, pwede bang ikaw na ang buhay na ayokong palampasin? Hindi siya agad nakasagot, ngunit sa puso niya, alam niyang ang sagot ay matagal ng oo. Makaraan ang 6 na buwan, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa paanan ng bundok kung saan lumaki si Dayang. Sa halip na puting bestida, nagsuot siya ng habing tela ng mga aeta. Si Elian ay nakabarong na gawa sa pinya, may simpleng rosaryo sa leeg. Ang mga bisita ay hindi mga politiko o kilalang tao, kundi mga batang itinuruan nila, mga ina ng komunidad at mga guro na nagsilbing saksi sa kanilang misyon. Pagkatapos ng kasal, hindi sila lumipat sa syudad. Sa halip, nagtayo sila ng maliit na bahay sa pagitan ng bundok at baryo. Bahay na may solar panel sa bubong, rainwater collector sa likod, at maliit na silid-aralan sa gilid kung saan patuloy na nagtuturo si Dayang tuwing umaga. Hindi niya isinara ang kanyang negosyo o itinigil ang kanyang mga programa. Ngunit mas pinili niyang pamahalaan ito ng may higit na balanse. May espasyo para sa sarili, sa pamilya, at sa katahimikan. Habang lumalaki ang kanilang organisasyon, tumanggap sila ng alok mula sa isang tech startup na bumuo ng fully digital banking system para sa rural areas. Nakita nila rito ang pagkakataong dalhin ang banking hindi lang sa syudad kundi pati sa mga bundok at baybayin. Kaya't sinimulan nila ang isang panibagong proyekto, ang Bangko ng Bukas. Ito ay isang online-based platform na ginawang napakasimple, walang jargon, walang komplikadong interface at kayang gamitin kahit ng mga may basic cellphone lang. Ginawa nila itong may kasamang mga kwento ng tagumpay na isinasalin sa lokal na wika. Halimbawa, kapag nagbukas ng account, makikita ang mensaheng, "Kagaya mo, si Aling Nida ay nagsimula sa piso-pisong ipon. Ngayon, may sariling sari-sari store na siya." Lahat ay isinalin sa Tagalog, Kapampangan, Ilocano, at maging Aeta dialect. Gusto ko, paliwanag ni Dayang sa mga developers na maramdaman ng bawat gumagamit na hindi lang sila account number, kundi totoong taong may kwento. Sa ilalim ng programang ito, nakapagtayo sila ng daan-daang digital access points sa mga barangay, mamamaliit na kiosko na pinapatakbo ng mga kababaihan, guro at kabataan. Dito pwedeng mag-deposit, mag-withdraw at matuto ng financial tips sa loob ng community. Hindi ito franchised business. Lahat ay non-profit at support-driven. Kasabay nito, itinuloy rin nila ang community workshops para sa health, disaster preparedness at digital safety. Dahil para kay Dayang, hindi lang pera ang kailangang itabi, kundi pati dangal, impormasyon at tiwala sa sarili. Isang hapon, habang naglilinis si Dayang ng mini library nila sa sentro, may batang lalaki na lumapit sa kanya. "Ate, sabi ng nanay ko, ikaw daw ang CEO ng bangko." Oo, pero hindi lang ako." "Eh sino pa po?" "Lahat kayo," sagot niya. Kasi ang bangkong ito, hindi lang para sa may pera,
Ito'y para sa mga taong naniniwalang pwedeng gumanda ang buhay basta't marunong magplano. Tumawa ang bata. Gusto ko pong maging kagaya nyo. Huwag kang tumulad sa akin. Mas pagandahin mo pa ang kwento mo. At sa mga araw na iyon, habang ang ibang mga negosyante ay nagpapalaki ng imperyo, si Dayang ay nagpapalawak ng ugnayan mula sa tao patungo sa sarili nilang posibilidad. Nang minsang tinanong siya ng isang banyagang mamamahayag kung bakit hindi siya tumatakbo sa politika, simpleng sagot niya, "Kasi mas gusto kong magbago ang buhay ng tao sa araw-araw, hindi tuwing eleksyon." Pero hindi ba't mas marami kang matutulungan kung nasa gobyerno ka? Mas marami akong natutulungan sa pagkatao ng tao kaysa sa politika. At para sa akin, mas mahalaga iyon habang sumisikat ang buwan sa bundok. Sabay silang umuupo ni Elian sa harap ng kanilang bahay, kape sa kamay at tanaw ang malayo't malawak na lupaing pinagmulan niya. Hindi na kailangan ng yaman, aplos o prestihiyo. Dahil sa puso ni Dayang, ang panibagong simula ay hindi tungkol sa pagtatayo ng panibagong tore, kundi sa paglalakad ng may katahimikan sa landas na minsan nang tinahak. Ngayon, kasama na ang isang pamilyang sariling pinili. Sa lumipas na ilang taon, tahimik ngunit makapangyarihan ang naging pamamayagpag ng mga proyektong itinaguyod ni Dayang. Ang dating batang ata na hindi pinapasok sa bangko ay isa na ngayong simbolo ng bagong mukha ng pananalapi, makatao, inklusibo at nakaugat sa realidad ng mga maliliit. Ngunit higit pa sa mga dokumentaryo, panayam at parangal, ang pinakamalalim na tagumpay ni Dayang ay ang mga simpleng pagbabago sa araw-araw na buhay ng mga dating isinasantabi. Isang araw ng Sabado, habang nag-iikot siya sa mga digital kiosk na inilunsad nila sa lalawigan ng Pangasinan, may napansin siyang pamilyar na eksena sa isang branch ng bangko. Isang batang Aita, mga 7 o 8 taong gulang, nakasuot ng lumang t-shirt, may kupas na bag sa likod, at may hawak na alkansya na yari sa garapon ng mayonnaise. Sa tabi nito ay ang kanyang nanay, suot ang tradisyonal na damit ng kanilang tribo, tahimik at mukhang kinakabahan habang pinagmamasdan ng bangko. Nilapitan ni Dayang ang mag-ina, hindi nagpapakilala. "Anong kailangan ninyo, ate?" "Oh, sabi po ng anak ko, gusto raw niya magbukas ng account, pero baka po hindi kami tanggapin." "Bakit mo naman nasabi yon?" "Kasi po, wala kaming katibayan ng address. Tapos, ganito lang po ang damit namin. Baka po, matawa lang sila sa amin." Lumuhod si Dayang sa harap ng bata, ngumiti at tinanong, "Anong pangalan mo?" "Renzo po." Mahina, ngunit matatag ang boses ng bata. "Anong gusto mong mangyari sa ipon mo, Renzo?" "Gusto ko po, paglaki ko, makabili ng motor para po hindi na kami naglalakad ng 2 oras papunta sa palengke." Napangiti si Dayang. "Alam mo, Renzo, may kwento ako sa'yo." "Ano po yun?" "Alam mo ba na dati, may batang Aita din na hindi pinapasok sa bangko?" Akala ng mga tao, wala siyang karapatang pumasok kasi mukha siyang mahirap at madumi ang kanyang tsinelas. Tapos po, ngayon siya na ang may-ari ng bangkong yun. Namangha ang bata. "Totoo po yun?" Ngumiti si Dayang. "Totoo. At ngayon, gusto niyang tiyakin na walang batang Ayeta o kahit sinong bata ang kailanman matatawa-tawanan sa pintuan ng oportunidad." Sabay silang pumasok sa bangko at sa halip na tanungin ng guard kung anong sadya nila, agad silang binati. "Magandang araw po. Welcome po. Ano pong maitutulong namin?" "Ito pong batang kasama ko," sagot ni Dayang. "Gusto niyang buksan ang kanyang unang account." "Perfect po," sagot ng teller. "May promo po kami ngayon para sa mga batang below 12. May libreng coin pouch at mini passbook." Habang inaasikaso ng teller si Renzo, tahimik na umupo si Dayang sa waiting area. Sa gilid ng pader, nandoon pa rin ang plake na ipinalagay niya ilang taon na ang nakalipas. Ang bangkong ito ay bukas para sa lahat, sapagkat lahat ay may karapatang mangarap. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isang staff ng bangko, nakangiti, medyo nanginginig sa kaba. "Ma'am Dayang, hindi ko po alam na kayo pala yun. Kayo po talaga ang kasama nung bata?"
Oo, sagot niya. At sana balang araw. Sa tuwing may batang ganyan, hindi na sila kailangang may kasama para lang mapansin. Sa araw ring iyon, pinadala ng branch manager ang larawan ni Renzo at ng kanyang unang ipon sa headquarters. Bata mula sa sitio Palandek, unang account holder ng komunidad nila. Hindi iyon press release, wala ring hashtags. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pahayag na binago na ng bangko ang paraan ng pagtingin sa tunay na halaga ng tao. Pagbalik ni Dayang sa kanilang bahay, nadatnan niya si Elian na nagtuturo sa 4 na kabataang babae sa ilalim ng puno ng mangga. May diagram sa whiteboard. Paano ba tumubo ang piso? Tumabi siya at pinanood muna. Maya-maya, ngumiti si Elian. Kumusta ang araw mo? May batang Aita akong kasama kanina. Gusto raw makabili ng motor para hindi na maglakad papunta sa palengke. Magandang plano yon. Maraming nagsimulang mangarap ng motorsiklo pero nauwi sa pagbabagong sistema. Siguro nga, sabay upo ni Dayang sa tabi niya. Alam mo Elian, naisip ko kanina, hindi na ako natatakot sa salita nilang katawa-tawa. Bakit? Kasi ngayon, kapag tumatawa ang mga tao sa amin, hindi na dahil sa pangmamaliit, tumatawa na sila dahil natutuwa sila sa lakas ng loob namin. Sa mga susunod na buwan, mas dumami pa ang mga bata at matatanda na lumalapit sa salin kaalaman. May mga bagong partner schools, rural cooperatives, at pati mga negosyanteng mula sa syudad na gustong matuto sa community-based financial consciousness na modelo ni Dayang. Ngunit sa kabila ng lawak na nito, hindi niya kailanman pinangarap na magtayo ng punong tanggapan sa Makati o magpatayo ng high-rise building. Ang kanyang headquarters ay nanatiling isang modest 2-story learning center sa Zambales. May hardin ng kangkong, silid-aralan na may open windows, at radio booth na araw-araw ay nagbo-broadcast ng 30-minutong programa. Kwento ng piso, aral sa pangarap. At tuwing hapon, bago siya umuwi, nakagawian na ni Dayang ang pagtungo sa likod ng gusali kung saan may maliit na espasyo ng lumang punong balete. Doon niya inililibing ang mga lumang papel, mga rejection letter, lumang ledger, at mga printed screenshot ng mapanirang komento noon. Sa tabi nito, nagtanim siya ng isang malunggay. Araw-araw, dinidiligan niya ito. Bakit mo pa dinidiligan yan? Tanong minsan ng isa sa mga batang volunteer. Kasi yan ang punong pinaglihian ng lahat ng sakit ko noon. At gusto kong matutunan niyang magbunga ng kabutihan. Sa bawat bunga ng malunggay na iyon, ginagawang sopas para sa mga batang dumadalo sa klase. At habang kumakain ng mga ito sa ilalim ng araw, nakatayo si Dayang, nakapingin sa kanila at marahang humihinga. Sa puso niya, alam niyang tapos na ang yugto ng pagiging tinatawanan. Ngayon, sila na ang pinapakinggan, tinitingala at higit sa lahat, ginagalang. Puntong iyon, hindi na kailangan ng plake, titulo o tropeyo. Sapat na ang katotohanan sa mundo kung saan minsang isinara sa kanila ang mga pintuan. Sila na ngayon ang may hawak ng susi.